And now we're gonna be talking about our number one favorite film from 2024. And So, ano sa'yo? mine is Anora, your number 6. Sorry kay Sean Baker. Sorry sa Best Picture Char. True. Alam naman natin yung metrics ng award-giving bodies. Yung criteria nila is still subjective. Right? Anyway, so, yeah, pero for me, siya yung pinakatumatak na pelikula sa akin from 2024. So, I've only seen 2 Sean Baker films. Yung Tangerine, yung Trans Story. Shot on iPhone. Na tawag dito, very going through the motions. Parang one night lang ata yung duration nung setting ng film, no? Or the next day. Parang ganun lang yun eh. Tapos parang na-manage pa rin ni Sean Baker for it to be really entertaining. Ang another film na napanood ko sa kanya is yung Red Rocket. Parang ganun din yung atake. This one, hindi siya shot on iPhone, pero very, a character going through the motions of life. Susundan mo lang siya, maraming katangan na ginagawa yung character niya. And then it ends in not really, how a major film ends na parang, oops, kailangan may matahing storya or arc na mapuntahan. So, ganun yung style ng filmmaking ang expose ako kay Sean Baker. So, Anora, I'm kind of surprised na parang hindi pa rin masyadong formulaic yung narrative niya, but it's more structured than yung Tangerine and Red Rocket na napanood ko. Alam mo yun, parang may clear na plot na pupuntahan. Pero at the same time, it still feels very raw. And I think, tawag dito, yung reason why it feels like that, na parang sobrang invested ka and you're deep into what's happening na hindi expected pero kind of expected is because of Mikey Madison's portrayal of Anora or yung nickname niya Annie. So yeah, parang I think na-manage nang i-convey yung tawag dito, journey ng character niya. When she feels sad, you would know why. When she feels happy, you would know why. And when she's heartbroken and frustrated, you know exactly why. And I think that's really a huge feat for an actor or an actress. So yeah, parang you can't help but feel but to root really hard for yung character na yun ni Anora. And it's something na parang hindi ako masyadong detached sa characters. It's something na hindi ko na masyadong na-feel dun sa previous work ni Sean Baker kasi feeling ko it almost feels like a documentary yung atake ng mga pelikula niya before. Dito parang talagang you're gonna be able to empathize to the characters here. And alam mo yun, to an extent pati kay Igor, like parang you feel for him at the end of the film. And parang cheesy siya pero it's something different from the creator. And yeah, parang overall yung story ng sex worker na nabigyan ng Cinderella story somehow dun sa universe na kung nasaan siya, yun yung fairy tale niya, and then parang it was taken away from her. And now, saan siya pupunta? She's back on the streets. Alam mo, parang it's heartbreaking but sadly a reality for most people sa kahit anong marginalized groups. Yeah, so that's why it's my number one film and I would watch it again. The best part ng film na yun for me ay parang siyang representation ng mga pangarap natin. Alam mo yung parang pag nagdi-daydream ka na tangina nanalo ako sa loto ganyan tapos parang technically easy way out siya. Tapos biglang ibabalik ka sa realidad na parang kailangan mo para magtrabaho bukas. Alam mo yun? Yeah. Anora yan. Parang we're all Anora. Totoo. Tayong mga hindi pinanganak na may silver spoon. Totoo. Kailangan natin kumayod. Araw-araw. Ito yung magandang character study. Like, from start. Kahit yung mga naiinggit sa kanyang kapwa sex workers, yung dynamic na gano'n. Parang putang ina. It feels very real. Totoo.
Okay, what's your number one, Ralph? Yeah, ang number one ko actually ay hindi feature film. Mm. It's a documentary film from Mhm. 2024. It's called No Other Land. It's about the ongoing war sa Israel at Palestine. Ginawa ito ng isang Israeli journalist and filmmaker at isang Palestinian na journalist and filmmaker. Wow. So actually, apat sila pero yung sentro ng pelikula nasa dalawa lang talaga. So ang kwento niya ay may isang village na sa Palestine na pilit dinidemolish ng Israel. Mhm. So taga doon yung Palestinian journalist na yun. Mhm. Tapos kino-cover din siya ng Israeli journalist. So ang dami na nating nasabi tungkol sa ongoing war. Mhm. Minsan sa sobrang dami nawawalan na siya ng kahulugan. Mhm. Alam mo yan, parang nawawalan na siya ng sincerity, Na-drown out na yung yung message sa noise. Exactly, na parang lahat, though, kasi ang daming ginagamit na lang siya for clout, Mhm. na parang tangina nyo, wag yun yung gamitin for clout. Mhm. Kasi kapag pinanood mo yung ganitong uri ng pelikula, makikita mo na putang ina, mga totoong buhay Mhm. yung nawawala, mga totoong buhay yung naghihirap. Tapos tayo ginagawa lang natin for clout. Mhm. Alam mo, yung ganung gigil ko. Gustong-gusto ko tong pelikula, first of all, doon ako na-amaze sa concept niya ng isang Israeli tsaka isang Palestinian. Yeah. Actually, yun yung unique selling point niya kasi Exactly. hindi ko in-expect. Kasi first time ko marinig siya. Well, alam ko nanalo siya ng Best Documentary sa Oscars, but I didn't know that it was about the two people that you were talking about. Kaya yung iba, hindi nila naiintindihan yung acceptance speech. Na parang, sino sila? Ano ba to? Pro-Israel ba to or pro-Palestine? It's very pro-Palestine actually. Pero hindi siya manipulative. Hindi siya... Wala kang mafe-feel na agenda. Okay. Kumaga parang ano siya, Na- objective yung presentation ng kung ano As nangyayari. is. Patangina kung paano tinidemolish yung... Magagalit ka. Galit na galit ako sa... Galit na galit ako after... Mapanood. Kung mapanood to, galit na galit na naman ako sa Israel. Putang ina yung Israel. Alam mo yan? Nanumbalik yung nawala ako ng desire for like talking about the ongoing war kasi nga dahil sa dami ng noise. And People seem to have forgotten about it. Most people who are noisy, like parang the past 2 years. exactly. Naging father na lang siya. Exactly. Feeling ko ito yung film na parang utang na loob. Kailangan tong mapanood ng lahat ng tao sa buong mundo. Kailangan ma-remind lahat. Oh, like Ulit. for a documentary film, ang dami yung shots na utang ina, parang i-docu. Ang ganda ng pagkakasetup ng camera. Alright. Ang galing na naitago nila yung mga footage na yon, parang ganun. And parang nandun ka sa eksena na parang yung manggigigil ka talaga sa Israel, putang ina. Ito yung pelikula na kailangan mapanood ng lahat. Pinili ko to as my number one film of 2024, my favorite film of 2024. Hindi lang dahil sa maganda siya, pero importante kasi siya. Importante siyang mapanood ng mundo, importante siyang mapanood ng lahat ng world leaders. Yung dynamics ng dalawa na parang yung isa nagsastruggle, tapos yung isa may gintong privilege, na nakakapasok pa sa lupain ng taong nagsastruggle, yung taong oppressed, tapos yung dynamic na parang wini-welcome pa rin to, na taong to from the oppressors, from the land of the oppressors, na parang tatanggapin ka ba namin dito, ganyan, itutuloy ba natin to, na activism na to. Tapos may maganda doon na part na sa Palestinian mismo nang galing na sinabihan niya yung Israeli na masyado kang parang overwhelmed, masyado kang I forgot the adjective, pero parang ang point niya, parang gusto mong madaliin yung war na to. Hindi to matatapos in 10 days. Ilang decades na tong nangyayaring gera na to. So magugulat ka na, nanggaling pa siya sa Palestinian na parang may awareness siya na hindi to snap of a finger lang na matatapos. Ang daming triggering shots, yung source nila. Like, doon pa lang sa gigibang mga bahay, super trigger ka na sa gunshots. Sa nakikita mong binaril talaga, matitrigger ka na. Pero yung mga simpleng putang ina, yung source nila of water, may isang Palestinian Basic na tatay needs. na nagsabi na that's a human right.
sinemento ng Israel. Parang yung mga ganong kaputang ina na ang privilege natin sa mundong to na nakakapag-Twitter tayo and talk about it pretentiously. Alam mo yon? Yeah. Na putang ina yung pinag-uusapan natin mga tao ay totoong buhay na Diyos ko dahil yung mga bata, yung mga babae, doon ako pinaka-kinukurot and na-surprise ako na ang lakas din ng kurot sa puso nung mga tatay mismo na kung paano sa atin pinipresent ng usual media na yung mga Arab men na parang ang so strong. Dito parang makikita mo silang nayuyupi. Parang putang ina. Frail. Yeah. Exactly. Ang lala ng kurot sa puso. And yeah, I'm so proud to say that this is the most important film of 2024 and I'm very proud na napanood ko to. At ilagay siya doon. Alam mo, sa number one. Exactly, na napakaraming magagandang fiction na ipinalabas last year. Pero ito yung katotohanan ng mundo na nandito tayo ngayon sa ganitong estado. Ang swerte natin na wala tayo doon. Alam mo yun, pero putang ina yung gigil na tang-ina nyo Israel. Alam mo yun, parang, yeah. Endless pa. Parang kailangan ko na matapos. Go. Yeah. So, kailangan itong mapanood ng buong mundo. Yun lang. Parang gusto ko itong mapanood talaga ng buong mundo. A question, why is it titled No Other Land? Yung village na yun na lang yung meron sila eh. Okay. May dalawa silang choice. Manatili doon, magpabuli sa Israel. Kasi no other land, wala silang pupuntahan. Okay. Or, aalis sila doon, pupunta sila doon sa town kung saan nagsisiksikan na yung mga Palestinian na wala ring buhay doon. Alam mo yun, parang mas madali pa silang giyarahin doon eh. Or bagsakan ng bomba. So, basically, ang simple, putang ina yung lupa namin to. Sa amin to, ba't nyo kami pinapaalis? Yeah. Ba't nyo ginigiba yung mga bahay namin? Ba't kailangan na namin buuin yung bahay namin sa gabi pag wala na kayo, tapos gigibain nyo na naman next week? Yung paaralan, yung playground, yung manukan, wala na kaming ibang lupa. No other land, literally. There's no other land. Eto na lang yun. So, may choice ka. Ipaglaban yung lupa mo at mamatay ka doon. Okay. Or umalis ka at baka mamatay ka rin. Yeah. Kasi saan ka pupunta? Alam mo yan. So, yeah. Yeah, that's really sad. Yes. So, yeah. Bongga. That's our top 10 favorite films. Yes. And again, yung guests natin na filmmakers and critics, yung buong videos nila, yung uncut versions ng videos nila ay mapapanood niyo sa next episode. Yep. So, yeah, tatahiin namin yung lahat. Thank you so much sa lahat ng filmmakers and critics na nakibahagi. I love it. Ang ganda. Ang ganda ng concept na may ibang thoughts. Hindi lang tayo, alam. Yep. So, yeah. I hope natuwa naman kayo sa recommendation sa amin ni Ralph. If hindi, you can comment down below. True. Right? Makipag-away kayo sa amin. Correct. Sure, of course, we're gonna be respectful. And I think we can finally end the episode. And we will see you again next time. Or next year. Or next year. Bye-bye. Wag naman. Bye. Bye-bye.